No more manual checking na nga with Evel B. Exam season na naman, so share ko lang sa inyo kung ano ginagamit ko pang check ng papers. So alam ko nakagamit na kayo ng Zipgrade, and nung first year ko sa teaching, yun yung gamit ko. Pero kasi diba, may limit siya and may bayad. So nag-search ako na libre and walang limit, and nakita ko tong si Evel B. So let me share you how to use Evel B. This will be a series, so this is step 1, which is download Evel B. So pumunta lang kayo sa Play Store and type Evel B. And then yung icon niya, yung kulay blue na may bubuyog. And then click install. For me, naka-install na, so open na lang. Upon opening, ayan yung makikita ninyo. And kailangan nyo syempre ng Google account para mag-register. Sign in with Google. Alam ko naman may naka-register na sa mga devices nyo, pipili na lang kayo. And then after that, ilagay lang yung inyong name, organization, kung saan nagtatrabaho. For me is DepEd, language, English, and kung saan nakatira ay Philippines. So, ayan, ito yung mga pwede mong ma-access kapag nakagawa ka na ng account sa Evel B. Ganyan yung itsura niya. Kaya abangan nyo yung aking mga series kasi i-explain ko kung paano gumawa ng roll number, kung paano maglagay ng test paper, yan mga answer key, and kung paano mag-duplicate para sa mga susunod mong section ay madali na lang. Yun lang. Bye-bye! Thank you for watching! No more manual checking na nga with Evel B. Step 2 is to create your roll number. Bali may available ng template dun mismo sa application. So, kailangan mo siya i-save as .csv. And then, yun lang. Share ko sa inyo kung paano. Para sa file ng roll number, buksan lang Evel B, classes, and then import. Ayan, nakikita ninyo, click that, and then download template. Kung wala kayong tiwala sa akin, dyan na kayo mag-download. And then share, send mo lang sa Facebook or Messenger mo para ma-download mo later. So, gawaan na ng roll number. Ano nga ba itong roll number? Ito po yung equivalent na LIS number sa Zipgrade. So, syempre, kailangan ng names ng mga bata na magagaling sa SF2. Class is yung section. Itong email ID and phone number, hindi naman masyadong ginagamit yan. 1 file per section po ang mangyayari starting from number 1 hanggang dun sa last number ng bata. So, for example, sa section na to, mayroon 28 students. So, sila ay yung may roll number na 1 to 28. Ang copy po ng names ay makukuha niyo sa SF2 or sa inyong attendance sheet. Kaya yun yung ginawa ko, kinapi ko lang sa attendance and then ipipaste ko dito sa aking roll number na file. Make sure na matanggal niyo yung mga student na nag-drop na or lumipat na ng school para maayos and accurate yung pag-number natin. So, sa una lang talaga nakakalito gumawa ng pag-roll number. Pero pag nakuha nyo naman na, madali na lang rin yun. Teachers, make sure lang po na hindi mauulit yung roll number. Kasi po magkakaproblema sa system kapag nag-scan na kayo ng kanilang mga answer sheet. Sabi ko nga kanina, hindi dapat maulit yung roll number. So, ibig sabihin po, yung last number dito, kunwari 27, sa next file or sa next section, mag-start na po siya sa number 28. And make sure dun sa column ng class or section ay pare-parehas po. For example, this section is 12 experts. So, itatype mo dyan 12 experts and then ika-copy mo from 1 to 27 na roll number. So, ulitin mo lang to hanggang sa magsawa ka, Charis. Siyempre, gagawan mo yung kung alin yung mga section na meron kang handle. In my case, meron akong 6 na section na handle. So, yun lang yung mga ginawan ko. After that, isi-save mo na ito as .csv file or comma delimited. Ayan, tandaan nyo yan. Tapos, lalabas siya na save as XLS. Huwag po kayong papayag. CSV file po siya. So, ito, natapos ko na gawin lahat. As you can see, meron akong 6 na section dun sa taas. So, this one is 1, 2, 28. Ay, 28 pala sila. And then, punta tayo sa next section. Meron naman po silang mag-start sa 29 hanggang sa number 56. And then, next section na naman po tayo. 57 to 71. And then, the next one, 72 to 86. Next section, 87 to 112. And then, the next one is 113 to 159. And I thank you! No more manual checking na nga with Evel B. Welcome to our part 3. This is how we will import our classes into the application.
Sabi ko, diba, isend nyo sa Facebook or Messenger ninyo yung mga file para mas madaling mahanap. Kasi i-import natin yan doon sa device na gagamitin nyo pang scan ng mga answers ng bata. Bali, i-download mo lang yon and then open FLB, classes, import, and then click to upload. Kailangan muna natin i-upload ito at i-import sa ating application para mamaya ay mababasa na siya ng system. Ito po ay para pagka-scan ng mga papel ng bata ay automatic na lalabas na ang kanilang mga pangalan. Base na rin sa kanilang mga assigned roll number and section. So yung 6 na classes na ginawa natin ng roll number ay yung equivalent sa 6 na section na handle ko. Lahat po yon ay i-import natin dito sa FLB. Isahang import na lang po ang mangyayari and then you can use it for the rest of the quarter. And then the next video will be about creating an exam. Hopefully, nakakasunod kayo mga chairs and naintindihan nyo. Suggest ko lang mga teachers, sana isa na lang yung gagawa sa inyo per department para hindi malito yung mga bata kung alin yung roll number nila. So in short, kung ang roll number ko ay number 5 sa ganitong subject, sa lahat ng subject, yun pa rin ang aking roll number. Ganito naman mag-add ng bata na hindi kasama dun sa ating nagawang roll number nung una. Pupunta ka ulit dun sa classes and then hahanapin mo yung section ng bata na wala pang roll number and then i-add mo siya doon based doon sa last number ng ating roll number. For this time, 159 yun, so siya ay 160 na. And then, i-type mo lang rin yung kanyang pangalan. Ang pag-import ng CSV file dito sa classes ang pinakamadaling method. Pero meron din naman pong isang mano-mano method or mas mahirap, which is this one. Ikaw ay mag-add ng class, itatype mo kung anong section, and then, bawat isang bata ay itatype mo rin. Kaya nasa sa inyo na yan, mga teacher, kung paano nyo gagawin to, mano-mano or CSV. Kung ako sa inyo, mag-CSV na lang kayo. Sa isang hirap lang yon tapos na. Kaysa dito, mano-mano, times 6. Tapos kung ilan pa yung estudyante mo, mano-mano lahat. Haler. So that's it for this tutorial and see you on my next one. Bye! No more manual checking na nga with FLB. So, kung natapos mo yung step 1, step 2, and step 3, dito na tayo sa final test. Final step. Gawa na ng exam. So, pull up the exams dun sa lower left and then click on the add new dun sa upper right naman. Roll number, nakadepende yan kung gano'ng karaming estudyante mo. Sa amin ay 200 lang, so 3 digits lang yon. Dito naman sa subject, syempre yung subject mo. Ako ay MIL, quarter 1, periodical test 1. Importante isama natin kung anong quarter at kung anong klaseng type ng test ito. Kasi malilito ka kapag di mo ginawa yun. Ito lang naman yung format na nag-work sa akin. And then dito, i-type mo lang kung anong klaseng test. Ito, ako ay multiple choice, and then number of question is 50 items kasi periodical test to. Question type for option lang. Click next and then congratulations, may answer sheet ka na. So dito sa layout, label, and header, yung header lang ipapalitan natin. Gagawin natin siyang default medium kasi yan na yung pinakamaganda dahil may instructions na siya sa taas. Pwede ka rin mag-create ng custom answer sheet mo pero sa akin okay na to, so click save. Dito naman natin i-import yung mga pinagagawa nating roll number nung nakaraan. So ayan, pipili ka na isang section and then exam name, yung kaninang nilagay mo rin, which is MIL, Q1, PT1, and then yung kanyang section. Always po idudugtong ang section dun sa kanyang exam name para hindi malito, and then choose the date, click OK. Ang kagandahan dito sa FLB, pwede ka na rin maglagay na answer key para kapag scan nila, diretso check na siya. Kaya po, importante na bago tayo mag-duplicate ng mga exam mamaya ay naka-input na dito yung ating mga answer key from 1 to number 50. For the sake of demonstration, mag-input ako dito ng answer key. Pero syempre, hindi ko siya isi-save, no? Kapag okay na yung pagka-create mo ng exam and then na-input mo na rin yung mga answer key, the next step is to duplicate your exam. Long press and duplicate mo lang yon. After that, iba ng section naman ilalagay mo dyan. And sa exam name, ganun pa rin. MIL, Q1, PT1, and then yung section na inassign mo dito sa exam na ito. Input the date of the exam, and then ulitin mo ito hanggang magsawa ka sa kanya. Charis. So, duplicate lang sa lahat ng section na magtitake ng subject na ito. After that, magprinta tayo ng answer sheet. Click lang yung OMR/bubble sheet. Then, dun sa upper right corner, may tatlong tuldok. Pindutin lang yun, create PDF.
Para makatipid tayo sa papel, itong pipindutin nyo, 2 sheets per page. Ibig sabihin, 2 answer sheet na siya sa isang page. Just open with PDF and then send. Pwedeng via Messenger or Gmail. In my case, I chose Messenger. So, open mo lang yung Messenger mo sa laptop mo and then download that file so you can print it. Congratulations, naka-create na tayo ng exam and naka-input na ng answer key. Ang next step naman natin ay para i-scan na yung mga answer sheets. See you on my next tutorial. No more manual checking na nga with Evel B. So kung natapos mo yung step 1, step 2, and step 3, dito na tayo sa final test? Final step. Para sumakses ulit, naglagay ako ng answer key 1 to 50, pero hindi naman talaga yun yung sagot. Pero mukhang familiar, mga teachers, di ba? Minsan ganyan yung mga bata, may mga pattern sila for the drawing lang. After mag-input, ayan, kailangan na nating mag-scan. Click Start Scanning. Pero ito, sinadya kong mali yung roll number doon sa section na ginawa natin. Kasi ganyan po ang lalabas. Kita nyo may roll number 5 pero walang pangalan. So, ibig sabihin may mali. May scan pa rin naman niya yung tama o mali pero hindi niya marirecord yung pangalan ng bata. Eh, yun nga yung essence nitong Evel B, diba? So, ganito natin gagawin yan. In short, i-scan mo lang siya doon sa tamang section. Ang roll number na ginawa ko kasi ay number 5. Eh, dito siya dapat sa section na expert. So, ito dapat ang end goal. Dapat may roll number and name na kasama na siya kapag katapos mo mag-scan. Ito yung example na gamit ko ng mga last year pa. Ayan, tapos na, diba? Makikita mo dyan yung mga results na kanilang exam. So, the same day na nag-exam ang mga bata, ay makukuha mo na rin ang item analysis. Ikaw na lang mamimili kung anong format. Pwede dito sa analysis or pwede yung downloadable. Usually lang naman, diba, ang kinukuha sa atin ay yung mga correct responses ng mga bata per question. For more in-depth analysis, click Download Excel. Use free trial and include absentees. After that, pwede mo na i-share sa messenger mo ulit yung file para ma-open mo naman siya sa laptop mo. So, dito ipapakita yung napakadaming data. Ikaw na lang talagang mamimili kung anong kailangan mo. Pero ito lang naman ang kailangan usually, correct answers. Ang kagandahan dito sa Evel B, sinaman niyo na lahat. Kumbaga sa question 1, ilan ang sumagot ng tama, ganun. Lahat na yan hanggang sa dulo ng walang hanggan. So, I hope may natutunan kayo. Disclaimer nga lang pala kung ano yung na-generate na answer sheet para sa subject na yan, hindi mo na po yan pwedeng magamit sa ibang subject. Dahil may 160 students ako, magpiprint ako ng 80 pieces na ganito para sa MIL. Gets na ba? Bye!